Mga kapuso, nakatutok pa rin kayo sa Bagyong Uwan, unang heated special coverage sa Etiague Isabela na patuloy na minomonitor ang level ng tubig sa Cagayan River. Posible kasi magdulot ng matinding pagbaha ang pag-apaw niyan. Kamusta na? Go ahead. Kamustahin natin ang sitwasyon dyan kasama si Anjo. Anjo? Good morning, Miss Suzy, Shaira, mga kapuso. Andito po ako ngayon sa may Cagayan River. Ito po yung nasa likuran ko. No? Kahapon, galing po ako dito. At matatanaw pa po yung Guca Bridge. Pero ngayon, kung makikita niyo mga kapuso, ay puno na po ng tubig. Kinain na po ng katubigan nito. Itong tubig na ito ay galing po ito sa itaas, yung mga galing po sa barangay na binuhos nga po nito ni Bagyong Uwan. Mga kapuso, hindi lang yan, no? Dahil todo pasakit at ang hirap po ng dinadanas ngayon ng mga residente dito. Dahil sana, kung gagamitin na nito yung Guca Bridge, ay mabilis na sana sila makakatawid. At doon nga sa kabila, mga kapuso, andun po ang evacuation center ng mga barangay na malapit dito. At sa kasalukuyan, ay meron na pong 247 families ang naninirahan ngayon o bibilangin ay nasa 870 individuals. Nakita naman natin kahapon, nakapanayam natin ang mayor na Etiague Isabela, handa naman sila at may enough provision sila. At ngayon mga kapuso ay makakapanim natin ang isang residente na malapit dito para kamustahin natin kung ano nga ba ang sitwasyon at kung ano nga ba ang dinadanas nila. Sir, tara po dito. Good morning. Sir, good morning. Ano pong pangalan nila? Georgie Navarro Adriano, sir. Taga Silawan Sur, Etiague Isabela. Sir, kamusta? Balita ko meron ho kayong kapamilya sa kabila. Meron po, sir. Dun yung biyanan namin dito sa Damang East. Kaso, tatawid sana kami ngayon. Hindi kami nakatawid. Kahapon pa. Then sa ngayon, nag-evacuation sila sa may Doña Magdalena High School po, sir. Doon sila nag-evacuate. Kailan nyo po sila huling nakausap? Bali, tawag-tawag lang po, sir, namin na nakausap kasi hindi kami makatawid. Ganon. Sir Joji, pag ganito po yung dinadanas nyo, no, kamusta po yung pamumuhay nila? Kamusta po yung pangkabuhayan? Pag ganito po yung overflow, hindi kami makakatawid. Then yung mga tanim nila ng mga mais, ganon, na flood na, tapos doble gastos na naman ngayon. Ano yung tawag dito? Nasira na yung mga tanim nila po, sir. Tuwing kailan nyo po dinadanas yung gantong sitwasyon? Tuwing ganitong month po, sir, tag-ulan, from August to September hanggang ngayon, ganitong panahon, nag-overflow yung tulay ng Guca Bridge, sir. Maraming salamat, Sir Joji. Ingat po kayo. Magandang umaga po. Mga kapuso, yan po muna ang latest mula dito sa Etiague Isabela. Back to studio po muna tayo. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang paghatid natin ng serbisyo totoo sa mga apektado ng Bagyong Uwan. Gaya sa Etiague Isabela kung saan ilang residente ang apektado ng pagbaha sa Guca Bridge. At dahil nga sa mataas sa tubig, hindi na po madaanan ngayon yung tulay na yan. Kamustahin natin ang sitwasyon nila kasama si Anjo. Anjo? Mars, ingat! Miss Suzy, Shaira, magandang umaga mga kapuso, magandang umaga po. Andito po rin po tayo sa Etiague Isabela at sa aking likuran, ito po yung Cagayan River na umapaw nga. No? Ito po yung kinakatakot ng mga residente dito. Masayo na po nung 3 barangay na unang binabaha dahil po yan sa pag-apaw nitong Cagayan River. Namely, kasama po dyan ang Barangay Damang East, ang Barangay Damang West, pati na rin po ang Barangay Malitao. Kung makikita nyo mga kapuso sa aking likuran, no? Kinain na po talaga ng tubig ulan itong Guca River. Kahapon nga po, dumaan kami dito kasama ng team, ay nakikita pa po, nasisilayan natin ang tulay na dinadaanan dito ng mga residente. Pero ngayon, wala na pong senyales. Kung makikita nyo po sa aking likuran, yung parang istruktura na gawa sa semento, yun po ay mga poste. At itong poste na ito, at tansya namin kahapon, ay aabot sa 6 na palapag. Pero ngayon ay halos takpan na rin ng tubig. Mga kapuso, hindi lang yan. No? Dahil ngayong araw, magbibigay rin po tayo ng onting tulong para sa mga residente na nasalanta nito na Bagyong Uwan. Hatid po yan ng GMA Kapuso Foundation. Ito po ay munting naming tulong at abot na rin po para sa mga residente na apektuhan nga ito Bagyong Uwan dahil nahihirapan nga po ang pagpasok ng mga relief goods dahil po yan sa hirap ng logistics dahil marami pa rin pong puno ang buwal na nakaharang sa daan. Tulad nga po nito na sana 15 minutes lang or 5 minutes makakatawid na sila, pero ngayon dahil nga po sa pagkabaha nitong Guca Bridge, aabutin sila na 1 oras paikot para lang makatawid at hindi pa po sigurado yan dahil ayon po sa mga nakausap nating residente kanina ay may mga creek pa rin po na apaw na panigurado sa mga oras na ito. Magsimula na po tayo mamigay. Good morning po. Ay, Sir Joji, good morning po. Ingat po kayo. Pagdamutan niyo po, galing po sa GMA Kapuso Foundation yan. Ma'am, good morning. Ano pong pangalan nila? Glenn Castle po. At kamusta naman po ang kalagayan niyo ngayon? Kanina mahirap po na.
Yung bahay niyo po ngayon, nasalanta po ba kayo? Medyo lang naman po. Ma'am, ito, kaya niyo po bang hawakan? Ingat po kayo ha. Mga kapuso, yan po muna ang update mula dito sa Etiaga Isabela at tuloy-tuloy po ang pamimigay natin ng tulong. Mula po ito sa GMA Kapuso Foundation. At mga kapuso, kung gusto nyo pong maghandog ng onting tulong para sa mga nasalantaan na ito ng Bagyong Uwan, ay maaari po kayong bumisita sa website ng GMA Kapuso Foundation at marami pong paraan para makapagbigay ng tulong. Mga kapuso, ito po, katulong po natin ang ating team na kasama dito na pumunta simula pa nung Sabado. Mga wala pa pong tulog pero mga masipag na tumutulong at handang mag-alay ng helping hand para sa ating mga kapuso dito sa Etiaga Isabela. Sir, ito po. Opo, welcome po. Sir. Sir, good morning. Kamusta po kalagayan nila? Okay lang naman po, sir. Taon-taon niyo po ba dinadanas to? Pangalawa na po yata ngayon na lumaki ng ganito, sir. Ingat po kayo, sir. Pagdamutan niyo po yung onting tulong namin mula sa GMA Kapuso Foundation. Ingat po, ingat po. Mga kapuso, muli, yan po muna update mula dito sa Etiaga Isabela. Back to studio po tayo. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.